Yung sinasabi niya, how much is that puppy in the window? That's sexual harassment. Why do you assume that you can buy those puppies? Tapos picture ni Jazz yung gagamitin mong putang ina mo ka? Yeah, manyakis si Channel 167, manyakis si Edwin Hamora, kaya nga magkaibigan yan eh. Diba? Birds with the same feather flock together. Si Channel 167, obsessed sa mga FHM pictures ni Jazz. Si Edwin Hamora, nandadakma ng nota. You know, sa totoo lang, no, yung pagiging Duterte aligned, it has its privileges. Ito kasi yung hindi nare-realize ng mga tao eh. Kaya dapat mas matalino tayo. Sino sa atin yung gumagamit lang? 'Di ba? Ngayon, ang problem kasi, ikaw, kahit naman Duterte supporter ka, tas hindi kita gusto, kung Duterte supporter kita, ba't hindi kita sisiraan? Hindi kita sisiraan. Kahit galit ako sa'yo, kung Duterte supporter ka, edi okay, sige, edi dyan ka lang, total, para sa tayo pinaglalaban eh. Pero itong mga to, why the all-out attack on Miss Jazz Egan? Diba? Yun hindi ko magets. Jazz Egan, who consistently fought for PRRD, halos makipagpatayan yan para kay PRRD. Pagkatapos siya yung una yung problema, sa totoo lang, darating ang panahon, malalaman natin kung sino ang may pakana ng pambababoy kay Jazz Egan. And I am telling you, kapag lumabas yung tao, pag nakumpirma natin kung sino ang taong nagbabayad dito sa mga putang inang vloggers na ito, para itumba si Jazz Egan, I am not going to be very kind to you. I am not going to be kind sa'yo at kung sino man yung politikong babatain mo. When that time comes, manalangin ka na wala na akong social media platform. Kasi tatandaan namin tol, yung kung sino ka man putang ina mo ka, na nasa likod nitong mga vloggers na to, na nagbabayad dito sa mga to, para i-assault si Jazz Egan. Ikaw at kung sino mang babatain mong politiko, mananagot. So anyway, yun na nga. Okay? I particularly like what Leandro Leviste is doing with the documents that he had. He has under his possession. Until now, nasa kanya pa rin naman. Dahil yung sa ginawa niya na I think he showed that he is actually very consistent, to be fair. And I was mistaken doon sa una kong judge kay Leandro Leviste na parang, pa-epal lang to, di ba sabi ko sa inyo no, na parang, titingnan natin kung ano pang mga susunod na gagawin nito, kasi parang he really rubbed me off nung una niyang labas tungkol doon sa bribery issue. Parang ang dating sa akin, parang nag-e-epal lang siya. Alam mo yun? Parang nag-e-epal lang siya. But come to think of it, nung after na nagdemandahan sila ng district engineer na nag-bribe daw sa kanya, ganyan-ganyan. After na, tumahimik ako sa banat ko sa kanya eh. Kasi parang, okay, nag-follow through naman pala si Akla. Ganyan. Nag-follow through naman pala siya sa mga actions niya. So, nagdemandahan sila. Sumasagot yung nagbabribe siya, kinasuhan niya, ganyan-ganyan. Nagdemandahan sila ng bongga. Tumatakbo ngayon yung kaso. Doon sa bribery issue. And then, I remember, isa doon sa mga parang nagganon ako kay Leviste nung una. Kasi ang sabi niya doon, binabribe siya kasi pinapatigil yung investigation na ginagawa niya sa budget, sa mga flood control projects ng DPWH. And I checked the timeline. Yung time na ina-accuse siya, na nag-accuse siya na binabribe siya, at nung sinabi niya na ang reason kaya siya binabribe at that time is because of his investigation sa mga DPWH project. And that was the same time na nagkaroon ng bribery issue. And that was also the time that he was able to obtain the Cabral files. Speculation ko lang naman to, no? Tsuri ko lang naman to. I think minaliit nila si Leviste kasi bata si Leviste eh. Tapos si Leviste parang siguro ang isip nila, hindi yan si Leviste, ano lang yan. Kung ano lang sabihin ng nanay niya, yan lang ang gagawin yan. Baby boy yan eh. Kong Leviste, sorry ha, huwag kang magagalit.
But even feeling ko, ganun talaga ang sitwasyon, na parang susunod ka lang sa nanay mo. Kasi yung nanay mo kilalang helicopter mom eh. So, I thought na medyo minaliit ko rin talaga si Leviste at that time na parang, ano namang alam niyan, eh ano yan, ang tawag dito, susunod lang yan kung ano ang, susunod lang yan sa maniobra ng nanay niya, ganon. Ayun. But to be fair to him, yung sinasabi niya na nag-investigate siya, actually that was the time na nakuha niya yung, nakuha niya yung Cabral files around, I think July, August. And after he was able to obtain those files, nanawagan na siya na yung files ni Cabral, you have to protect the life of Cabral kasi meron siyang mga super sensitive files. At yung mga files na yun includes the name of the proponent for every project. Eh di ba yun yung isa sa mga panawagan natin noon? Na yung flood control project na yan, alamin ninyo kung sino ang proponent ng mga yan na politiko. Kasi hindi yan magagawa kung walang taga-defend. Ngayon kung kunwari, dun sa list ni Cabral, ang nakalagay na politiko dyan, kunwari si Loren Legarda, ang defense di ba dito ni Loren Legarda is that nilagay yung pangalan ko dyan pero hindi ko yan alam. Diba? How about the others? How about the congressmen na proponent sila ng certain projects? Let's see kung ano yung connection noong mga congressman na yon sa mga construction company. Sabi ni MJX, double-edged sword kasi lumaking privilege. Helicopter mom, pero now I see why he sought mentorship. So anyway, it looks like may sariling lakad pala talaga tong si Leviste. Etong si Lian Leviste. For one, hindi niya ginagamit yung apelido ng nanay niya. Eh, yung nanay niya ang sikat na politician eh. 'Di ba? Ang ginagamit niya apelido ng tatay niya, Leviste. Ayan, okay. And then, also, yan, may magagandang point si Daniel Long nung sinabi niya na, Lian Leviste doesn't have to buy the La Solidaridad bookshop, but he did anyway. Lian Leviste doesn't have to do something about the Dolomite Beach, but he brought his mother sa Dolomite Beach, which in effect silenced his mother dahil tinigilan ni Loren Legarda magkukukuda sa Dolomite Beach. Ayun. Nairita ako doon sa media nung nag-press con si Kong Leviste. Ang tono ay parang minamaliit talaga si Kong doon sa sinasabi na wala naman daw kunong irregularities. To be fair, ang thrust ng mga arguments ni Kong Leviste is we have to be transparent. If we really want to deal with the corruption head-on, eto yung files ni Cabral, eto yung mga sinasabing proponent ng bawat mga projects, then we explain, we justify. What is our role here? And also, on top of this, I have discovered that in Congress, the congressmen are allowed to submit projects for the 2026 national budget. Why? We have to explain. Para saan yan? Pork barrel yan eh. Now, what Leviste is saying is that ngayon, binibigyan niya lahat ng kongresista ng 2 million kada office. Galing yan sa MOOE. Ako, hindi ko kinuha. Pero kayo, kung ganito ninyo gastusin ang pera ng bayan para galing sa MOOE fund ng House of Representatives, bakit niyo to sinisikreto? 'Di ba? Ayun. Shout out kay Crisette, gamit ko ang kanyang gift na earring, ayan. At ako ay nagkakape galing ang kanyang mug na regalo na napakaganda, o 'di ba? Galing kay KLC. Much love to KLC. Ayan. Thank you very much. Ayan. Thank you, Happy Fam, sa pangkape at kay Ma'am Evelyn Frasco. Thank you very much. Bottom line, gusto niya magtrabaho ang mga congressman. Yeah. Alam niyo, isa sa mga frustration ko as a Duterte supporter, I do not see any other politician aside from Amy Marcos na merong Duterte sensibilities. Ano yung Duterte sensibilities na sinasabi ko? The one who's pushing the envelope forward. Yung hindi takot magtanong, hindi takot bumarda, hindi takot lumaban.
hindi nadadaan sa pakikisama. Amy had shown that. Of course, maraming mga kino-question kay Senator Amy na iba niya mga kinembot. But Amy had shown that, whether you like it or not. Before Leandro Leviste, siya na yung isa sa yung merong Duterte sensibility, kaya tablayin yung pamilya niya para sa tama. And she had been very, very consistent in standing together with the Dutertes. Si Robin po. Yeah, Senator Robin would siguro, kaso nga lang kasi ang problema kay Senator Robin, masyado mabait. Masyado mabait si Senator Robin. Kahit si Senator Robin, sinasabi rin niya na parang, alam mo, grabe ang politika, parang, it's taking personal toll on him, yung politics, sabi niya. Wala akong duda sa loyalty ni Senator Robin. Pero kasi si Senator Robin sobrang bait. Alam mo yon? Yeah, oo. Wala akong duda kay Senator Robin, pero nabibitin ako sa kanya. Ayun, nabibitin ako sa kanya. Ganon. Pero dapat paglaban, dire-diretso. Kung ayaw mo dun sa budget, ayaw mo dun sa budget. There's no need for na himas-himasin yung puso ni Win Gatchalian. Ganyan. Kaso nga lang kasi, Robin really is a nice guy eh. So kumbaga parang di mo siya mapigil dun sa mga ganong bagay eh. Joey, next time mag-live, magpaakyat ka ng mga constituents ni Leviste kung ano pakiramdam nila, kung proud sila sa kanya o hindi, at ang threat ng fans ng district niya. Sana meron, no? So, meron sino ba dyan yung Congress? Alam nyo kung nandun kayo sa distrito ni Leviste ngayon, ha? Congratulations. Ma'am, baka matulungan niyo ako dun sa binili kong Salamat PRRD book through Carol na in-endorse ni Crisette Chu. Sino si Carol? Baka po sobrang busy lang, pero 2 weeks na kasi wala pa. Pwede ba po PM ko? Sabi, hindi, ang i-PM mo si Kuya Miko, si Kokolokoy, masipag yun eh, masipag mag-follow up yun eh. Ayun. Miss Joey, 2025 stomach churning moments of BBM admin. Sana ma-discuss din just like last year. Sige, gagawa tayo ng ganyan. Okay, pabitin si Senator Robin. Ayan. Hindi kasi talaga part ng personality ni Senator Robin. Kasi nga lang, syempre, kung nandito tayo sa politics, gusto natin yung talaga sagad lumaban. Gusto natin yung Leviste style, yung Kiko Barsaga style na, 'di ba? Sugod, mga kapatid, matapang, 'di ba? Yung hindi masyadong mabait. Ganon. Just like what Senator Amy did. I mean, si Senator Amy, hirap na hirap siya doon sa ginawa niya eh. 'Di ba? But 'di ba, she did what she thought is right, 'di ba? All out hanggang pamilya, sagad. And I'm pretty sure that what Amy Marcos did cost her Christmas with family. So ganon. So sabi ko, ako frustration ko rin yan eh, yung parang yung mga yung mga Duterte aligned politician. Sana i-embody rin nila talaga yung politics ni PRRD. Pag mali, go all out. 'Di ba? Sa pinagdaanan na rin ni Robin yan, marami ng violence ang na-experience na pagod na siya, kaya ang nasa sobrang bait, ang delikado magalit. Actually, sa totoo lang. Kaya minsan naiisip ko, dapat dito kay Robin Padilla magalit to ng bongge. As in. Ayun. Problem ko kay Kong Leviste, idol niya. Sino idol niya? Proud ang constituents ni Leviste sa kanya. I'm very sure. The constituents of Kong Leviste should be very, very proud. Ayan. Joey, question lang. Pwede bang i-boycott ng rest of Congress ang budget dahil maliit lang ang nakuha nila? At this point, hindi na kasi na-ratify na nila eh. Pero pwede nilang bitinin yung budget. Ganon. Pwede nilang bitinin yung budget. Pero even if, they cannot do that for the sake of doing that. Kasi nakabukawan naman yun.
Sabi ni Quincy, yes, that is true. Other DDS senator are afraid of their political career to be destroyed by the bangag. It is only Senator Amy who can fight head-on kasi kapatid siya. Meron pa rin control kung gagantihan siya. Yeah. Ako sana, ang wish ko, Senator Bato should fight back. Yung sa ICC, Senator Bato should fight back. Kasi pagka, pag makikita nating lumalaban si Senator Bato, ready naman tayong sumuporte eh. 'Di ba? Ready tayong sumuporta at ready tayong ipaglaban siya. Ganun. So, ako wish ko sana, mo yan, i-address mo yan head on. Kaso syempre, nasa sa kanya pa rin yan. Baka siguro pinipigilan ng pamilya, ganun. If Bato will fight back, sigurado maraming susunod. Correct. I think so too. Kasi si PRRD nga eh. Sa totoo lang kaya I'm so sorry ha. Hindi lahat nung parang, of course syempre pag kakampi natin. Pero ako, very careful ako. Kasi yung ibang mga politiko na gustong, ay hindi, Duterte aligned kami. Oh, Duterte aligned kayo on paper. Pero what are you really doing? 'Di ba? Many of them are just trying to get the 'di ba? The goodwill of PRRD for votes, for whatever, ganyan. Well, I have to say, teka lang, sorry. I also have to give credit to Rodante Marcoleta. Because when Rodante Marcoleta is needed to, when he thought he needs to stand up, he stood up. Ayun. To be fair. Rodante Marcoleta is also, very matapang. Ayan. So I think I have to mention him also. Ayun. Sabi ni Janggum, puro kayo Duterte, pinklawan kung anong kulay pa yan. Magkaisa kayo at sugurin nyo ang Congress, senators, mga bahay nila na puro taguan ng pera ng Forbes, White Plains. Di Janggum, why don't you initiate? Ba't hindi ikaw ang magsimula? Start mo. 'Di ba? Ba't hindi ikaw gumawa? Huwag mo sabihin sa amin, ikaw ang gumawa. Miss Joey, totoo kaya yung balita kay Suarez? Nag-departure of the Solon. Hindi naman daw. Hindi naman daw totoo. Minsan nag-walk out si Padilla sa session sa sobrang inis. Lian Liviste raised by a Duterte, sabi ni Brojet Skits TV. Alam mo, may nagsabi sa akin yan. Hi, Sir Badong Aratiles. Totoo ba to? Legit bang account ni Sir Badong? Hello, Sir Badong. Aguinaldo ko po. Nasaan? Totoo ba si Sir Badong? Oo yata, no? Account ba to ni Sir Badong? Kung ako pamilya ni Bato, I won't take chance. Sobra kawalang hiyaan ang gobyernong ito. Hindi ko masisisi si Bato dahil di ugaling tao ang kalaban. Sabi ni Sentido Comon. Yeah, oo. Kaso nga lang, self lang niya yung masisave niya. Kailangan kasi natin ng heroes ngayon eh. Kailangan natin yung nagtitake ng risk. Ganito. Hindi ko sisisihin si Senator Bato sa ginagawa niya. He doesn't want to take risk. Gusto niya maging safe siya, maging safe ang pamilya niya. Hindi kita sisisihin kung yan ang choice mo. Okay? Pero, sayang yung opportunity na maging hero ka. Kasi eto na yung pagkakataon para maging hero si Senator Bato eh. So kung magiging selfish siya ngayon, hindi ko siya sisisihin. May pamilya siya, may mga apo siya, di ba? Pero, ang sinasabi ko lang is that, sir, eto po yung pagkakataon para kayo ay maging hero. Ayun. Nahingian tuloy. Hindi kasi si Sir Badong, kaibigan na tatay ko yan. Ayan. So, sir, pamasko ko. Pamasko ko, ayan. Naalala ko kasi nung bata ako, yung mga co-teacher ng tatay ko, nagmamano ako, tapos hinihingan ko pamasko. Hinihingan ko pamasko. Ayan. Miss Joey, bakit ba ayaw katigilan ni Maui? 5K na utang mo sa kanya, hindi makabayad at bahay ni PRRD.
pairalin mo daw peso for PRRD, sampalin mo sa kanya. Sabi ni, hindi ko alam dyan kay ano, hindi ko alam dyan kay, bakit siya nagfi-feeling na meron akong utang sa kanya? Ganito kasi yan. Diyos ko, ina. Si Maui, actually, papakulong ko yan si Maui eh. Intay ka lang. Papakulong ko yan si Maui. Etong si Maui, poor yan. Wala man talagang pera yan eh. Wala man talagang pera yan. Ayan, binayaran yan para mag-rally-rally. Yung EDSA Friday group na ginagawa nila noong 2024 from after nung Kadayawan, nagpasimula ng EDSA Friday group si Pebbles Salakera. Okay? Si Pebbles Salakera, around August, bumaligtad. Okay? Ang talagang dapat babayaran ng politiko para mag-rally-rally si Pebbles Salakera. Ito si Pebbles Salakera, to be fair sa kanya, hindi niya kinuha yung bayad. Kasi at that time, bumaligtad na siya. Nag-BBM na siya. Bumalik na siya kila Bongbong at Lisa. Okay? So ngayon, ang handler nito ni Pebbles Salakera, si Madam Ellie. Si Madam Ellie, ito, operator talaga yan. May mga hawak talaga na vloggers yung mga yan. So magkaibigan yan si Pebbles Salakera at si Madam Ellie. Okay? So ngayon, si Pebbles, hindi niya na tinanggap yung bayad sa kanya. Okay? Hindi na kanya tinanggap yung bayad sa kanya nung politiko na yon para mag-EDSA Friday group. Okay? Kanino niya binigay? Binigay niya kay Maui Spencer. Okay? Binigay niya kay Maui Spencer. So ngayon, ito si Maui Spencer, kaya tumatanggap yan ng pera para mag-rally. Kasi yung platform ni Maui, ang tagal-tagal niya nang nagva-vlog. Siguro, hindi niya masustain yung kanyang vlogging career kasi wala namang nanonood ng vlog niya. Ganyan. So ngayon, ini-start niya yung EDSA Friday group. Okay? Siya yung nag-sustain ng EDSA Friday group. So yung mga kasama niya dyan, ni Maui, yung sinasabi ni Maui, ay, kawawa naman ako, wala akong pera. Bayad po siya dyan. 400K ang bayad sa kanya dyan. Okay? Ganun. Okay? So ngayon, noong nagkaroon ng maisog, nung July, eto bago pa lang mag-ano ha, this is August moving forward. So yan, may pera na si Maui niyan kasi binabayaran na siya para doon sa EDSA Friday group. Bago siya nagkaroon ng pera na yan, nung nagkaroon ng rally sa Hong Kong, maisog, okay? Etong si Pebbles at saka si Maui, bilang mga walang perang nilalang, okay? Bilang walang perang nilalang, binibigyan lang yan ng pera ni Maharlika. Okay? Binibigyan lang yan ng pera ni Maharlika. So ngayon, itong si Maharlika, meron siyang kaibigan. Yung kaibigan niya, ang pangalan nun, si V. Si Vivienne. Okay? Best friend yan ni Maharlika, kaibigan niya ni Maharlika. Okay? Si Vivienne at saka si Maharlika, humanap ng paraan para si Maui at saka si Pebbles Salakera makasama sa Hong Kong. Okay? Si Maharlika, magpapadala ng pera kay Vivienne. Kasi si Vivienne nagsusulisit ng pera para merong pamasahe si Maui at saka si Pebbles Salakera. Okay? Si Vivienne ang nagpresenta doon. Okay? Si Vivienne ang nagpresenta doon. Ngayon, itong si Maharlika nagbigay ng 10,000 pesos. Pocket money or pandagdag para doon sa hotel, sa airplane ticket ni Maui at saka ni Pebbles Salakera sa Hong Kong. Yung maisog Hong Kong. Okay? So ngayon, itong si Vivienne, ayaw niyang tanggapin yung pera directly sa kanya from Maharlika. So si Maharlika, ang ginawa ni Maharlika, sa akin niya pinadala yung 10,000 pesos. Okay? Yung 10,000 pesos na yon, yung pera na yon, hati si Pebbles at saka si Maui. Okay? So ngayon, yung 10,000 pesos na yan, binigay ko kay Vivienne kasi si Vivienne naman talaga yung nangongolekta eh. Pinadaan lang sa akin yun. Okay? Pinadaan lang sa akin yung pera na yon. Ngayon, yung 10,000 na yan, kinonfirm na sa akin ni Vivienne na natanggap niya. Okay? At later on, binigyan nga niya ng pera yan si Maui at saka itong si Pebbles Salakera pagdating sa Hong Kong. Okay? So ngayon, itong 10,000 na to, dahil narinig siguro nito ni Mauing tanga, dahil si Maui po, si Julius Miranyo po, ay merong kapansanan sa pag-iisip. Ganyan, nung narinig niya na, ha? Yung 10,000 hati pala kami ni Pebbles doon, edi 5K yung akin dyan. So hinahanap niya na ibibigay ko sa kanya. Ba't na ibibigay sa'yo? Tanga ka. Pinapabigay yun ni Maharlika kay Vivienne, hindi naman sa'yo. 'Di ba? Nakapunta ka na ng Hong Kong ng libre, nabigyan ka na ng pera, tapos naghahanap ka pa ng 5K sa akin? 'Di ba? Anong klaseng utak meron ka, Julius Milanyo? Ngayon, ikaw, Julius Milanyo, aka Maui Spencer, ang asikasuhin mo ay ang pagliliquidate ng pera na tinanggap mo doon sa rally sa EDSA Friday Group, at yung rally sa EDSA nung November. Dahil ang dami niyong perang nakuha, hanggang ngayon, hindi mo naliliquidate. Okay? Noong kayo ay nandun sa EDSA, noong mga panahon na yon, naka-check-in ka doon sa hotel, doon sa may Robinsons. Yung mahal na hotel doon.
The entire time na nandun kayo, naka-check-in ka lang doon. At hindi ka naman nagrarally. Saan mo ginamit yung mga perang nakuha mo sa pang-check-in nyo sa hotel? Kung saan doon kayo tumatambay nila 167? Alam namin yan kasi nandun kami. At ang tumatanggap ng pera para sa rally noon ay si Channel 167 at yung GQ Shariem. Meron po kaming mga resibo niyan. Sorry, lalaki pala si Maui. Di ko talaga kilala yung Maui. Bakla yung Maui na. Trans yung Maui na yan. So yon, okay? Yun po yan. Okay, paulit-ulit tayo. Okay, paulit-ulit tayo. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kung meron pong mga libelous post ang mga taong ito, okay, maaari lamang po na i-screenshot at i-send ang link para po maisama po natin sa mga susunod na aksyon na dapat nating gawin. Ayan. Okay? Transformer yang si Maui. So yung mga ganong bagay po, no, mga ganyang bagay na mga ini-insinuate nila at mga sinasabi nila at mga inaano. Wala po akong ninanakawan ng pera. Ako po ay steady na sa buhay, hindi po ako mayaman, pero hindi po ako naghihikahos. Hindi rin po ako nanlilimos ng pera sa mga tao. Okay? Kasi hindi ko po kailangan manlimos. Okay? Yung mga tao po ang kusang nagbibigay. Ayan, kagaya ni Together's Club, na binati ako ng Happy New Year. Thank you very much. Okay? Kagaya ni R Infinity, okay, sa kanyang pa-super sticker, thank you very much sa inyo pong pa-Happy New Year. Kay Ma'am Emeline Frasco, maraming salamat po. Kay Happy Fam, na binigyan ako ng pangkape. Kay Ma'am Myra Florencio, maraming salamat. At again, itong si Ma'am Infinity, R-Infinity, na pinapa-invite sa akin ang mga ang mga constituents ni Kong Liviste. At kay Ma'am Gwina Deser. Gwyn Adeser. Ayan. Na meron rin pa Happy New Year sa akin. Hindi ko kailangan manghingi kasi sila mismo nagbibigay. Ayun. 'Di ba? Ang problem kasi kaya sila galit na galit. Alam niyo kung bakit sila galit na galit? Alam niyo kung bakit sila galit na galit? Kasi sila sumasayaw-sayaw na, ang dami-dami na nilang gimmick. Ang dami-dami dinaan na nilang lahat sa mga pambobola. Hindi pa rin sila makasulisit. Hindi pa rin sila makasulisit. Ayun. Kaya rin sila galit na galit kasi nabuko sila dun sa kanilang panunulisit gamit si PRRD at si Inday. Walang event si Maharlika na walang entrance fee. Walang event si Maharlika na walang ambag-ambag. Hinihinga niya ng pera lahat. Ganon. Ayan. O ayan, meron na naman nagpa-Christmas sa akin. O, si Sir Jake Arzobal na barkada ni Kiko Barsaga. Ayan. O, hindi ko kailangan manghingi. Kaya sila nababad trip. 'Di ba? Ayun. Ayan, kagaya ni Sir Jars. Ayan, thank you Sir Jars. Na stockholder yata ng platform ko. Ayan, thank you very much Sir Jars. Ayan. DDS Vancouver, thank you very much. Happy New Year. Tuloy ang laban hanggang dulo. Yes, thank you very much. And thank you very much for your campaign. Tayo Kami Naman campaign. We are going to do a last push of Tayo Kami Naman. And like what I've been saying to everyone, sobrang passionate ko dito sa Tayo Kami Naman campaign. And this is not only me, Just Egan is equally passionate on this one. And not only in this Tayo Kami Naman campaign, but in fighting to free PRRD. Hindi nyo alam ang luha, dugo, pawis na inalay ni Jazz para sa pakikipaglaban to free PRRD. All the sacrifices that she made. And I think the reason why they are attacking Jazz Egan is because of the fact na kung meron mang DDS, pinaka-solid na DDS sa DDS world, yun ay walang iba kundi si Jazz Egan. Totoo yan. Sabi ko sa inyo, Jazz Egan is truly respected in the DDS community. Kasi lahat ibibigay niya for the preservation of PRRD's legacy, susuportahan niya lahat. She is a doer. She makes things happen.
Dahil marami siyang mga kaibigang prominente, marami siyang network, marami siyang ano. Anything for PRRD. Susuportahan ni Jazz Egan. And what I don't understand, itong mga grupong ito, na galit kay Jazz, why do you want to bring down a prominent DDS personality? If si Jazz Egan lang ang nakikita ko consistently lumalaban ever since nakidnap si PRRD from The Hague. Si Jazz lang. Walang iba. Wala akong nakitang iba. Ngayon, yung mga nang-aaway kay Jazz, bakit inaaway niyo si Jazz? Bakit niyo binabalahura si Jazz? Why are you trying to break her spirit? Bakit yung tao na consistently lumalaban to free PRRD, yun yung gusto ninyong itumba? Sabi ni Charlie Whiskey, asan galing ang pera? Why do you care? Why do you care, Charlie Whiskey? I would like, sino dito magcha-challenge? Bakit nyo gustong malaman kung saan nanggagaling ang pera ni Jazz? Anyone here who would like to come up? Nung nagpupokpok si Maharlika sa Japan, kailangan ba nating pakialaman ang kita niya sa bawat kantot sa kanya na naranasan niya dun sa Japan? Why do you insinuate na si Jazz Egan ay, maruming babae? Charlie Whiskey, would you like to come up? Ano ba akala niyo sa mga DDS? Pulube? Ayan, ang dami tuloy nagbibigay sa akin super stickers ngayon. Ayan, DDS Vancouver, thank you very much. GD Dumagi, hello. Ito, tay kami naman hero rin natin yan eh. Ayan. Ma'am Juby Padayhag, thank you very much. Bakit gusto niyo malaman? Ma'am Chris, thank you very much. Bakit niyo gustong malaman kung saan nanggagaling yung pera ni Jazz? Si Maharlika nga wala kaming pakialam kahit galing sa mga kumantot na hapon yung pera niya eh. Ngayon kayo, bakit yung inuusisa kung saan galing pera ni Jazz? Hindi siya mahirap. So ngayon, ang hindi ko maintindihan, sa lahat ng mga Duterte supporters, you have to take an active role here. You have to tell everyone, Maharlika is not a DDS. Okay? Kasi, para i-brand mo si Jazz na alpot, and you know, alpot is not a, it's a very, very offensive hilagay noon term. Japayuki pala si Maharlika, kaya boljakan ng pangalan noon. Oo, binoboljak siya ng mga Hapon. Ayun. Sabi ni Ming Lee, I really wanted to give pero wala talaga GCash dito sa Malaysia. Sorry, Joey. Okay lang po. Ang inyo pong panonood sa aking live ay malaking bagay na. Ayan. So, yung mga Duterte supporters, sa totoo lang, instead of saying na huwag kayong mag-away-away, no, you have to know the whole story. And all Duterte supporters should take an active role. I-explain ninyo sa mga kapwa natin Dutertista na si Maharlika, si 167, si Maui Spencer, at itong si Edwin Hamora, these people are not Duterte supporters. Paano ka magiging Duterte supporter kung ang pinipilit mong ibagsak ay yung tao na consistent na nakikipaglaban para kay PRRD? Easy target kasi si Jazz kasi alam nila di sila papatulan. Tapos close siya kay PRRD. Ang dali lang nila gawan ng kwento. Totoo. Ano ba yung mga feeling entitled sa private person things? If we're going to feel entitled with taxpayers' money. That's the trapo spending. Like there's no tomorrow. Correct. Tangina, mas inuusisahan nyo pa yung pera ni Jazz kaysa yung paano nila ginagastos yung MOOE? Ikaw, Charlie Whiskey, putang ina mo? Talagang ang tanong mo, mas concerned ka pa sa pera ni Jazz kaysa kung paano ginagastos yung MOOE?
Ngayon, etong si Maharlika, everybody should know na ang dinidemonize ni Maharlika ay yung taong halos makipagpatayan para kay PRRD. So ngayon, ikaw Maharlika, kung Duterte supporter ka, anong agenda mo? Ang dami-daming kalaban. Bakit nakafocus ka doon sa alpot-alpot na tinutukoy mo? O ngayon, si Maharlika, dahil ikaw kupal, mamamatay ka na yata sa gutom dahil bagsak na yung channel mo, buti nga sa'yo, asa ka na lang sa bayad ng kung sino ang nag-uutos sa'yo para gawin yan. So ngayon, yung mga nagsasabi po dyan, na tama na kasi below the belt na yung mga hirit, ganyan parehas ng below the belt, ganyan, tama na parehas kayo, nakakawala kayo ng gana. Actually po, kayong mga nawawalan ng gana, nasasabi na, ay na namin mano kasi lag-aaway-away kayo, ganyan. That's the reason why we are falling down. Kasi ayaw yung gumawa ng stand eh. Ayaw yung alamin kung ano yung nangyari eh. Ayaw yung alamin kung sino yung mali. Kasi gusto nyo yung comfortable lang, gusto nyo bati-bati tayo. Kahit binababoy na ni Maharlika, yung kakampi natin, ayaw nyong kumilos. Ayaw nyong alamin kung sino yung mali. Ayaw nyong manindigan. Hindi po pwedeng hayaan yung mga ganyan. Pagkatapos, sila Edwin Hamora, they enjoy the title of DDS vloggers. Let us strip them of that. They do not deserve that. They are not Duterte supporters. Especially ito si Edwin Hamora, nagalit na galit siya dahil daw bakit pinag-uusapan yung kanyang kaso, sexual harassment case kay Hassam Kana. O ba't ka magagalit? Publish yan. Eh talaga namang pag sinearch yung pangalan mo, Edwin Hamora, Kana case, lalabas. Ang tanong dito, ginawa mo ba o hindi? Kasi kung hindi mo ginawa, bakit mo sinetel? Dapat nag-undergo ka ng full trial. Kasi kung inosente ka doon, I'm very, very sure you can ask the court to remove all those articles pertaining to your case. So again, ang tanong, ikaw, Edwin Hamora, dinakma mo ba talaga ang nota ng security guard? Or pinadakma mo ang nota mo sa security guard? Nilamas-lamas mo ba talaga ang hita at singit ng security guard? Ano na? Kapal ng mukha ni Channel 167 basto si Miss Jazz pag kinumprota ng bablock. Correct. At ito si Channel 167, he has a staffa case. BP22 case. Si Channel 167 ay naaresto noong February 2025 nung nagrally sila sa EDSA Shrine. Dinampot siya dun. Ano ang reason kung bakit siya dinampot? BP22. Ano yung staffa? Staffa yun eh, BP22. Bouncing check law. Ang bouncing check law po, in the nature of staffa yan eh. Report ko agad for sexual content bawat live nung Hamora. Di ako nakikinig, nagre-report lang, sabi ni Julian's World. Especially yung yung page niya ni Channel 167. Yung sinasabi niya, how much is that puppy in the window? That's sexual harassment. Why do you assume that you can buy those puppies? Tapos picture ni Jess yung gagamitin mong putang ina mo ka? Yeah, manyakis si Channel 167, manyakis si Edwin Hamora, kaya nga magkaibigan yan eh. Diba? Birds with the same feather flock together. Si Channel 167, obsessed sa mga FHM pictures ni Jazz. Si Edwin Hamora, nandadakma ng nota. Mukhang mga implants yung mga yan, Joey, guess lang. Yeah. Si Maharlika is gonna go wherever clout is.
So ngayon, nakita ni Maharlika na kapag ka Duterte supporter ka, may clout ka. You know, sa totoo lang, no, yung pagiging Duterte aligned, it has its privileges. Ito kasi yung hindi nare-realize ng mga tao eh. Kaya dapat mas matalino tayo. Sino sa atin yung gumagamit lang? 'Di ba? Ngayon, ang problem kasi, ikaw, kahit naman Duterte supporter ka, tas hindi kita gusto, kung Duterte supporter kita, ba't hindi kita sisiraan? Hindi kita sisiraan. Kahit galit ako sa'yo, kung Duterte supporter ka, edi okay, sige, edi dyan ka lang, total, para sa tayo pinaglalaban eh. Pero itong mga to, why the all-out attack on Miss Jazz Egan? Diba? Yun yung hindi ko magets. Jazz Egan, who consistently fought for PRRD, halos makipagpatayan yan para kay PRRD. Pagkatapos siya yung una niyong problema, tapos ang problema niyo sa kanya, dahil kuno, pinapakita niya yung tintin ni PRRD kung kani-kanino, asan yung proof ninyo? Mag-iisang taon na, hanggang ngayon wala pa rin kayong ebidensya. Sa totoo lang, darating ang panahon, malalaman natin kung sino ang may pakana ng pambababoy kay Jazz Egan. And I am telling you, kapag lumabas yung tao, pag nakumpirma natin kung sino ang taong nagbabayad dito sa mga putang inang vloggers na ito, para itumba si Jazz Egan, I am not going to be very kind to you. I am not going to be kind sa'yo at kung sino man yung politikong babatain mo. When that time comes, manalangin ka na wala na akong social media platform. Kasi tatandaan namin tol, yung kung sino ka man putang ina mo ka, na nasa likod nitong mga vloggers na to, na nagbabayad dito sa mga to, para i-assault si Jazz Egan. Ikaw at kung sino mang babatain mong politiko, mananagot. I swear. You think we do not have any idea? Of course, we have an idea kung sino yan. Pero sinasabi ko sa inyo, once that is exposed, we're not going to be very, very kind. Tang ina nyo ang gulo nyo Wala kaming ititirang dangal sa inyo. Sa totoo lang. Ayun. Si Jazz simula pa lang DDS na, si Maharlika dating loyalist. At si Jazz nakatrabaho si PRRD. Nagtrabaho si Jazz kay PRRD, nagtrabaho sa Malacanang si Jazz. So yun lang. So ngayon, itong kaputahan ninyo, itong mga wag kayong mag-alala. There are going to be consequences. There are going to be consequences. At ito mga sinasabi ko, facts to. Facts to. Sila, pag nagbato sa amin, lahat, kwento-kwento, lahat gawa-gawa. Pero ako, pag sinabi ko na si Edwin Hamora, manyak, nakasuhan yan. Yung sexual harassment ni Ahasam Kana sa California. Pag sinabi ko na itong si Channel 167, si Nelson Guzmanos, ay estapador, nakasuhan yan. BP22, na-aresto nga yan sa EDSA. Pag sinabi ko na si Maui ay Solicitor General, panoorin niyo yung mga vlog niya kung paano siya manghingi ng pera. Okay? Tanungin niyo si June Abines, si Pambansang Dalaga, at si Kuyang June, kung sino ang nagbayad sa kanya para sa EDSA Friday Group. Tanungin ninyo yung mga nakasama ni Maui doon sa rally sa EDSA noong November kung saan sila naka-check-in. Tanungin ninyo ang lahat ng nagbigay kay Maharlika ng pera. At sabihin ninyo kung nagsusulisit ba si Maharlika ng pera gamit si PRRD o hindi. So ako, lahat ng sinasabi ko,
Meron akong ebidensya. Sila, lahat na sinasabi nila against us, gawa-gawa. So all Duterte supporters should be very, very discerning. Naman, lahat ng kakilala ninyo, sabihan nyo na, mag-ingat dito. Hindi ito mga Duterte supporters. Do not allow them to enjoy the privilege of being called a Duterte, Duterte aligned influencer. Ganun lang. Kahit gusto nila suspendin si Leviste, di na, basta nila magagawa dahil mahalata na, suspended na si Barsaga. And there's no reason. There is no reason for them because the way Leandro Leviste is approaching the budget problem is very, very, very parliamentary. Ganon. Nurse ba si Jazz ni PRRD? Hindi po siya nurse. Protocol officer po siya. Protocol officer po siya. Hindi po siya nurse ni PRRD. Ayun. So, yun. So, ngayon, yung mga nagsasabi po dyan, you can consider this as a threat, ano? Kung sino man yung nasa likod ni Jazz, sa pambababoy kay Jazz, kung sino man ang nagbabayad sa mga vloggers to make this possible, we are going to be very, very ruthless sa'yo. Siguraduhin mong hindi namin malalaman kung sino ka, kahit alam na namin. Kahit alam na namin. Pero siguraduhin mo walang magre-reveal na iba. Kaya ako, i-reveal ko yan at a certain time, ano? Ayun. Kasi we're going to be very, very ruthless. Tangina yung mga politikong hawak ninyo, yung mga tao nasa likod na ng babalasubas kay Jazz, yung mga politikong hawak niyo walang napatunayan. Gamit lang ng gamit kay PRRD. Ayun. Anyway, ayun lang. Mag-end live na ako. Maraming salamat at maraming